Sa atin pa rin top story, sinimula ng Senado ang investigasyon nito sa tokhang for ransom. Nagharap-harap kanina ang byuda ni G. Igju, ang kasambahayan ni G, ang sinasabing nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa Koreano na si SPO3 Ricky Santa Isabel, mga matataas na opisyal ng PNP at DOJ. Sa pagdinig, nadiin sa krimen si Santa Isabel pero binigyan diin ito na isa lamang siyang fall guy. Sinubaybayan ni Mean Corvera ang Senate hearing at narito ang kanyang report. Lalo pang nadiin sa pagdinig ng Senado ang itinuturong suspect na si SPO3 Ricky Santa Isabel sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano na si G. Ik-ju. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa tokhang for ransom, itinuro ng kasambahay na si Marisa Morquicho si Santa Isabel na pumasok sa loob ng bahay at tumukot sa kanyang amo noong October 18 sa kanilang bahay sa Angeles, Pampanga. Miss Marisa, sa pagkuha sa inyo, sino ang mga personalidad na kasama? Kasama ba? Narinig mo bang kasama si Santa Isabel? Nandun ba siya? Siya po yung nakita ko po na pumasok sa loob ng bahay. May narinig ka bang pangalan na Dumlao na nakikipag-usap sa kanila? Wala po. Hindi mo rin siya nakita? Hindi rin po. Sino pang mga ibang mga nakasama doon? Ang na-identify ko lang po si Ricky Santa Isabel po at saka po si SPO4 Villegas po. Sino ang, maraming salamat Marisa, sino nagmamando ng operasyon? Dito Marisa, sino sa tingin mo nagmamando ng operasyon sa kanila? Eh, hindi ko po alam, ma'am. Hindi mo nadidinig na, pero sino sa tingin mo, syempre pag nandun ka na, alam ko kabado ka, nadidinig mo kung sino yung parang leader sa kanila. Sino yung pinaka parang merong napanguutos? Kasi po noon, ma'am, nung nasa loob po ng bahay, si SPO3 Santa Isabel po, may tumatawag po sa kanya. Ang tawag po niya is boss. Bago raw dukutin si G, naghalughog pa ito sa mga kabinet ng bahay at naghahanap umano ng droga. Nung pagpasok ko po doon sa sa kusina, may nakita po akong lalaki na nagbubukas po ng drawer doon sa sala. Tapos po, nagtanong po ako. Sabi ko, bakit po? Ano po yung hinahanap nyo? Bakit nandito kayo sa loob? Sabi niya po, mga pulis daw po sila. Pulis daw po siya. May hinahanap silang shabu. So, nung una nilang pagpasok, ang sabi nila, naghahanap sila ng shabu. Opo. Ang tao lang po noon, isa lang po. Ang nakita ko si SPO3 lang po, Santa Isabel po. So, siya yun. Siya yung nakita mo naghahalongkat ng mga cabinet. Siya po. Okay. Pero nang walang makita, tinangay raw ang kanyang amo at habang nasa loob ng sasakyan at palabas na ng subdivision, binugbog paan niya ni Santa Isabel at Villegas ang kanyang amo. Sabi ng kasambahay, si Santa Isabel rin ang nag-withdraw sa ATM ni G. Nung nasa loob po kami ng sasakyan, pagkalabas po namin ng subdivision, nakalagpas kami sa sa tulay ng Anonas. Biglang pong nagpupumiglas si Sir. Tapos binugbog po nila, pinagsusuntok po nila. Tapos yun po, bigla pong niliko yung sasakyan, tapos sabi ni Sir, hindi daw po siya makihinga. Pero hindi niya na raw nalaman ang nangyari rito dahil inhiwalay na siya ng sasakyan. Binigyan ko pa po siya ng pera. 1,000. Opo, pamasahe saka pangkain niya po. Marisa, tama yung kwentong yon? Binigyan niya po ako, Sir, ng 1,000 pamasahe. Anong sabi niya sa'yo nung nirelease ka niya? Sabi niya po, papakawalan ka namin kasi wala ka namang kasalanan at saka mabait naman kami. Sabi niya pong ganon. Nagugas kamay naman si Santa Isabel at iginiit na hindi totoo ang mga ibinibintang na kaso laban sa kanya. Sa halip, itinuro nito ang kanyang team leader sa anti-illegal drugs group na si Superintendent Rafael Dumlao na umano'y nagmaniobra ng lahat ng istorya. Ito raw ang bumaril kay G sa loob ng sasakyan habang nakapark sa loob ng Campo Crame at nag-utos na mag-withdraw ng pera pambayad sa area. Nakita ko po pinapalo niya po ng 45 yung Koreano. Nasa gitna po yung Koreano nakaupo, tapos si Attorney Dumlao, si Rafael Dumlao,
Nasa unahan po, katabi po nung driver. Tapos yung katulong po, yung biktima po, katabi niya naman po. Nakaharap po si Attorney Dumlao ng ganito sa ano, sa Koreano po. Parang po ng 45 po. 8,000 buwan-buwan. Siya sa utos dahil alam niyang lehitimo itong drug operations. Wala naman po akong magagawa kasi PNCO lang po ako at may mga kasama po siyang tao na dala. Hindi ko po alam kung ano po istorya po nung huli po nila dahil naka-blindfold pa po yung Koreano po. Nang tanungin si Dumlao, wala raw siyang ibinigay na otoridad kay Santa Isabel. Your Honor, wala po akong inauthorize na ganyang operation. Hindi ko po alam. In fact po, yung mga kasama po niya, hindi ko po ka-unit. Kasi po meron po kaming protocol. Hindi po ako pwedeng kumuha po ng isang tao doon po sa isang unit nang wala pong proper documentation at saka hindi po alam sa taas. Ngayon po, yun po sinasabi nila na pinapakitahan po sila ng warrant. Hindi ko po alam yun eh. Ngayon ko lang po nalaman, ma'am. Sige, pero matagal na kayo magkakilala ni Santa Isabel, kaya nga itinanggap mo siya sa inyong unit. Ma'am, ganito po ma'am. Hindi po kami matagal na magkakilala. Nagkakilala lang po kami doon sa may EOD. Sabi ni De La Rosa, marami na silang hawak na ebidensya na direktang magtuturo kay Santa Isabel sa pagkakasangkot sa mga kaso ng kidnapping. Number one, Your Honor, yung positive identification ng kanyang sasakyan na ginamit doon sa abduction. Inamin ng asawa niya na kanya yung sasakyan. Pangalawa, Your Honor, yung affidavit ni Dawis, Your Honor, na tinuturo siya na siya yung nag-abduct, then siya yung umakyat sa bahay para mag-search sa bahay at pinagnanakaw kung ano yung dapat nakawin sa loob ng bahay. At pangatlo, Your Honor, yung sa CCTV footage na nakita siya doon na nag-withdraw ng pera, kasama yung alias Jerry sa pagkuha ng pera sa ATM card ng victim. Dati na rin daw itong nasangkot sa kaso ng kidnapping sa isang Arlene Tan. There is only one, Your Honor, the kidnapping of a certain Arlene Tan in Monumento, Caloocan in March 2007, Your Honor. But the status of the case was dismissed, Your Honor. Kasama pa raw sa tinitignan ng mga otoridad ang mga questionableng ari-arian ni Santa Isabel. Gayong umaabot lang sa 8,000 ang tinatanggap na sweldo kada buwan. Santa Isabel has an asset of 14,443,000 for the real properties and the personal properties amounting to 2,885,000, amounting to a total of 17,328,000, Your Honor. Santa Isabel has a real property or house and lot. He has 1, 2, 3, 4, 5 house and lot, Your Honor. All in Bagumbong, Caloocan City, and one in Cubao, Quezon City, where he owns a commercial building, a 4-story commercial building, Your Honor. He has also 3 lots, Your Honor, that is also from Bagumbong, Caloocan City. He owns 2014 Toyota Hilux 4x4, 2012 Toyota Vios, 2014 Honda Tricycle at 2012 Kawasaki Motors. Depensa naman ng suspect, nakuha raw ito sa sipag at tiyaga ng kanyang asawa. Nagtapos raw ng abogasya ang kanyang may bahay at marami itong negosyo. Sa sipag niya po, dahil sa insurance po, commission basis po dyan, kaya po napalago po unti-unti yung business po namin, lumaki po. Pagtiyak naman ni De La Rosa, isolated lang ang kaso ni G.I.C. Ju, pero apektado raw ang kredibilidad ngayon ng pambansang pulisya dahil sa matinding kahiyan sa pagpatay sa Koreano. Hinala niya malakas ang loob ng mga pulis dahil ginagawa na nila ang ganitong racket bago pa man siya maupo sa pwesto. Ba't ang kapal ng mukha niyo ginagawa niya yan? Sir, sa totoo lang sir, ang puso ko nasa pulis pero hindi ko po ginagawa yan. Kahit kailan po, hindi po ako gumawa ng masama sa pulis. Hindi. It's okay. Wala kang ginawa pero nandun ka naman nung may ginagawang masama. Wala ka rin namang ginawa pagkatapos nun. Sir, nag-iisa lang mo ako bilang isang pulis. Tao po lahat ni Attorney Dumlao yung mga kasama niya.
Kaya wala rin po akong maano dahil bago nga lang po ako ron, wala akong magagawa kundi sumunod lang po sa instruction niya po. Okay. Siguro, General, si SPO4 Villegas baka sa susunod makapagbigay rin ng magandang testimonya no, tungkol sa mga bagay-bagay. Sa tingin niyo po, sabi niyo, tanungin sila. Pero sa tingin niyo, ba't ganyan pa rin? Your Honor, my presumption is that before pa ako nag-PNP, baka ginagawa na nila ito, Your Honor. Dahil ganun sila ka-hustler. Bakit ganun? Ganun na lang kagaling. Pati yung pag-cremate, alam na paano gawin. At knowing na, nga, sabi ni Dumlao na matagal ng mentor daw niya yung may-ari ng funeral parlor na dating pulis na kasamahan niya sa Northern Police District na naging barangay kapitan ngayon, baka matagal na itong ginagawa yung Honor. Kaya ganun na lang sila kalakas ang loob gagawin itong mga bagay. Baka they succeeded Before. in their operations before. So akala lang, kaya natin gawin ito ngayon. Ngayon, nabulabog ito. Sabihin na, first time. Ako, I don't have the facts. Your Honor, you are asking me about my feeling. Opo. Bakit ganun na lang sila lakas ng loob, ganun na katapang. At alam naman na talaga nila na pag nahuli sila, ako mismo, gusto ko na sakalin talaga ito, Your Honor, para doon may. But, bakit nila ginawa yan na... siguro, I cannot, hindi ko ma-imagine, Your Honor, bakit ganun ang baka nasilaw sa pera. Ilang beses namang iginiit ni Santa Isabel sa pagdinig na ilabas at pakinggan ang detalye ng kanyang hawak na audio at video recording para malaman raw ang totoong istorya ng nangyaring pagdukot. Imposible rin kasing nakita ang kanyang sasakyan sa Pampanga noong October 12, ilang araw bago ang kidnapping dahil nasa RTC siya sa Taguig para sa isang court hearing. Paano po ako mapupunta sa Dao? Nandun po ako sa court hearing sa Taguig. What date is that again? Is that the October 12? October 12, ma'am. Paano po nagkaroon ng record po si Ricky Santa Isabel dyan sa Superintendent. Sa kabila nito, hindi pinayagan na ilabas si Santa Isabel ang kopya ng audio at video recordings. Kailangan daw muna itong kumuha ng pahintulot mula sa mga kausap nito na kasama sa recordings dahil na rin sa umiiral na anti-wiretapping law. Sa ngayon, hindi na raw mahanap pa ang bangkay o abo ni G matapos itong ma-cremate dahil naitapon na ito. Sa testimonya ni Ross Jonathan Galicia, Deputy Chief ng NBI, na itapon na ang abo ni G noong January 16 ng mga empleyado ng Grim Funeral Service kung saan dinala ang bangkay ng Koreano matapos itong mapatay. Hindi naman napigilan ng asawa sa pagdinig kanina. Sa wikang Koreano, hiniling niya sa mga senador na papanagutin ang mga pumatay at mabigyan ng hustisya ang kanyang asawa. Sa kabila ng paulit-ulit na depensa, mas lumalakas raw ngayon ang mga ebidensya na isa si PO3 Santa Isabel sa mga pumatay sa Koreanong negosyante. Pero kailangan pa raw laliman ng Senado ang investigasyon para makabuo ng sapat na batas at maibalik ang tiwala ng publiko sa pambansang pulisya. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, IM1 with 25.